Sabi nila, ang paghihiganti ay pinakamasarap kung ihahain ng malamig. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Mas masarap ang tagumpay kapag inihain sa pilak na plato. Habang ang mga taong nagtaksil sa iyo ay nalulunod sa sarili nilang pagkakamali. Ako, si Elena Reyes. At sa edad na 67, ang aking asawa, na kasama ko sa loob ng 42 taon, ay umalis sa aming tahanan, sa aming kasal at sa aming buhay. Ang kanyang pupuntahan ay ang kama ng babaeng tinatawag kong aking matalik na kaibigan sa loob ng halos 3 dekada. Pagkaraan ng 6 na buwan, tahimik akong umiyak nang sinumpaan nila ang kanilang mga panata sa isang kasalan sa korte na aking nalaman sa Facebook. Pero ito ang hindi nila inaasahan. Ito ang hindi inaasahan ng sinuman, maging ako. Ngayon, may taon na ang nakalipas, nakaupo ako sa aking bahay sa tabi ng lawa. Hindi ang masikip na 2 silid na bahay na tinirhan namin ni David, ang aking dating asawa, kundi isang modernong bahay na gawa sa kahilingan na may mga bintanang mula sa sahig hanggang sa kisame na nakatanaw sa lawa ng Taal. Ang aking business partner, ang dating asawa ni Pamela, si Richard, kaibigan ni Elena, ang aming kumpanya ay nagkakahalaga ng 45 milyon at lumalago. At si David at Pamela, well, natutuklasan nila na ang pagbuo ng isang kasal sa pagtataksil ay lumilikha ng isang pundasyon na hindi matatag gaya ng buhangin. Ito ang aking kwento. At kung ikaw ay dumadaan sa isang katulad na bagay o kung naramdaman mo na ang iyong buhay ay natapos nang umalis ang isang tao, kailangan mong pakinggan ang bawat salita dahil ang nangyari sa akin ay maaaring mangyari sa iyo sa pinakamagandang paraan. Hayaan mong ibalik kita sa kung saan nagsimula ang lahat. Noon ay Setyembre ng 2019. Kakatapos ko lang mag-67 taong gulang at si David ay 68. Ikinasal kami noong ako ay 20 taong gulang pa lamang, isang buong buhay na magkasama. Nagpalaki kami ng 3 anak sa aming mapagpakumbabang tahanan sa Angeles City, Pampanga. Nagtrabaho ako bilang school secretary sa loob ng 30 taon bago ako nagretiro sa edad na 62. Si David ay nagtatrabaho bilang accountant sa isang lokal na manufacturing company. Hindi kami mayaman pero komportable kami sa aking pag-aakala. Si Pamela Ramirez ay ang aking matalik na kaibigan mula pa noong 1992. Nagkita kami sa isang PTA meeting nang magkaklase ang aming mga anak na babae sa 3 grado. Siya ay masigla, nakakatawa at laging nakasuot ng damit na tila galing sa isang high fashion collection. Ang kanyang asawa, si Richard, ay nagmamay-ari ng isang maliit na commercial printing business, uri ng gumagawa ng mga business card, brochure at flyers. Si Pamela mismo ay isang real estate broker, bagamat nagretiro na siya sa pagbebenta noong panahon na nangyari ang lahat ng ito. Kaming 4, si David, Pamela, Richard at ako, ay hindi mapaghiwalay. Biyernes ng hapunan, mga biyahe sa Vigan, Ilocos Sur, mga pagdiriwang. Lumaki ang aming mga anak na magkakasama. Nagdiriwang kami ng mga anibersaryo ng magkakasama. Kasama namin sa libing ng ama ni Richard, sa laban ng aking ina sa kanser sa suso, sa operasyon ni David sa pagpapalit ng tuhod. Pinagkakatiwalaan ko ang mga taong ito ng buong buhay ko. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagtataksil ay napakasakit, hindi ba? Hindi lang ito ang aksyon. Ito ay ang pagkawasak ng lahat ng iyong pinaniniwalaang katotohanan. Ang unang bitak sa aking realidad ay dumating noong isang Martes ng gabi ng Setyembre. Sinabi ni David na pupunta siya sa Home Depot para kumuha ng ilang materyales para sa isang istante na ginagawa niya sa garahe. Walang kakaiba. Gumagawa siya ng maliliit na proyekto sa paligid ng bahay mula nang siya ay magretiro. Ngunit may isang bagay na nagpakilos sa akin na silipin ang kanyang iPad sa kitchen counter bago siya umalis. Bukas pa ito sa kanyang mga mensahe. Hindi ako tsismosa. Gusto kong linawin iyan. Nag-ilaw ang screen at nakita ko ang isang mensahe mula kay P na nagsasabi, "Hindi na makapaghintay na makita ka ngayong gabi, mahal ko. Mahal kita." Nanlamig ang aking mga kamay. Nagsimulang tumibok ng napakalakas ng aking puso sa aking dibdib na akala ko ay mahihimatay ako.
Sinabi ko sa aking sarili na wala lang ito. Marahil ay spam. Marahil ay maling numero. Pero alam ko ang mga contact ni David. Si P ay si Pamela. Nakita ko na ito daan-daang beses noong nagte-text siya sa kanya tungkol sa mga plano sa hapunan o kapag nagko-coordinate sila ng aming mga pagtitipon. Bumalik si David sa kusina. Nakalimutan niya ang kanyang wallet. Nakita niya akong nakatayo doon, hawak ang kanyang iPad at nanlambot ang kanyang mukha. Elena, maaari kong ipaliwanag ang 4 na salitang iyon. Narinig na silang lahat ng bawat kapareha na pinagtaksilan. At palagi silang may kasamang mga paliwanag na walang paliwanagan at mga dahilan para sa lahat ng bagay. Nagtapat siya mismo sa aming kusina, nakatayo sa tabi ng refrigerator kung saan kami nagbibitay ng mga drawing ng aming mga apo gamit ang mga magnet. Mayroon siyang ugnayan kay Pamela sa loob ng 8 buwan. Nagsimula umano ito, aniya, nang walang kasalanan. May problema si Pamela kay Richard. Kailangan niya ng isang taong makakausap. Naroon si David. Ang isang bagay ay humantong sa isa pa. Ang isang bagay ay humantong sa isa pa. Na parang ang isang pagkakaibigan na tumagal ng dekada. At ang isang kasal na 42 taon ay maaaring mabulok dahil sa kaswalan. Na parang ang mga panata at katapatan ay mga mungkahi lamang na maaaring isantabi kapag ang isang bagay ay humahantong sa isa pa. Tinanong ko siya kung alam ba ni Richard. Sinabi niya hindi. Tinanong ko siya kung mahal ba niya siya. Nag-alinlangan siya. At sa pag-aalinlangang iyon, nakita ko ang katotohanan. Mahal niya. O hindi bababa sa akala niya. Tinanong ko siya kung gusto niya ng diborsyo. Sinabi niya oo, agad-agad. Oo. Walang pakikipaglaban para sa aming kasal, walang pagpapayo, walang pagtatangkang ayusin ang kanyang sinira. Oo lang. Lumipat siya pagkaraan ng 3 araw, iniligpit ang kanyang mga damit, mga golf club, ang kanyang koleksyon ng mga lumang vinyl record at umalis. 42 taon, nakatupi sa mga kahon sa likod ng isang U-Haul truck. Ang 2 linggo, pagkatapos noon ang pinakamadilim na araw sa aking buhay. Halos hindi ako kumain. Hindi ako makatulog. Gigising ako ng 3 AM at iaabot ang aking mga kamay sa kanya, pansamantalang nakalimutan na wala na siya. Pagkatapos, ang realidad ay babagsak sa akin na parang isang alon at hihiga ako doon sa kadiliman, nagtataka kung ano ang mali kong nagawa, nagtataka kung ako ay boring, kung pinabayaan ko ang aking sarili, kung ako ay naging masamang asawa. Dumating ang aking anak na babae, si Liza, para tumira sa akin. Galit na galit siya sa kanyang ama, ngunit nakikita ko rin ang sakit sa kanyang mga mata. Nabubuwag ang kanyang pamilya, may ginawa ang kanyang ama na hindi ka panipaniwala. Nay, kailangan mong sabihin kay Richard, sabi niya sa akin isang umaga habang umiinom kami ng kape. Pinag-isipan ko na ito. Diyos ko, pinag-isipan ko na. Ngunit ang ideya na tawagan siya, sabihin sa isang lalaki na kilala ko sa loob ng halos 30 taon na ang kanyang asawa ay natutulog kasama ang aking asawa. Mukhang imposible. Paano mo hahanapin ang mga salitang yon? Ngunit tama si Liza. Karapat-dapat malaman ni Richard. Tinawagan ko siya noong 1 linggo ng hapon. Sinagot niya ng may kasiglahan, nagtatanong kung gusto naming pumunta sa hapunan ni Pamela at ako sa linggong iyon gaya ng lagi naming ginagawa. Richard, sabi ko, nanginig ang aking boses. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay at ito ay sasaktan ka. Si David at Pamela ay may relasyon. Ang katahimikan sa kabilang dulo ng linya ay tumagal ng napakatagal na akala ko ay naputol na ang tawag. Richard, nandun ka pa ba? Gaano katagal na? Walang laman ang kanyang boses. David said, 8 buwan. Nalaman ko lang 2 linggo na ang nakalipas. 8 buwan. Inulit niya na parang sinusubukang intindihin ang isang dayuhang wika. 8 buwan at wala akong ideya. Elena, wala akong ideya. Nag-usap kami ng 1 oras. Sinabi sa akin ni Richard na lumayo si Pamela kamakailan, ngunit inakala niyang dahil sa stress sa trabaho. Mas maraming gabi siyang may mga appointment sa mga kliyente. Pumupunta siya sa gym at gumugugol ng oras. Lahat ng karaniwang mga senyales ng isang lihim na ugnayan. At pinalampas niya ang lahat. Hinarap niya ito sa gabing iyon. Hindi niya ito tinanggihan. Mula sa sinabi sa akin ni Richard pagkatapos noon,
Tila gumaan ang kanyang loob nang mailabas ito. Gusto din niya ng diborsyo, mahal niya si David. Bubuo sila ng isang buhay nang magkasama. Nandidiri ako, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para kay Richard. 2 kasal ang nawasak, 2 pamilya ang nabuwag, at para saan? Para sa ilang pantasya tungkol sa bagong pag-ibig sa edad na halos 70. Ang mga pamamaraan sa diborsyo ay naging brutal. Gusto ni David na mabilis itong gawin. Hindi ako nakipaglaban sa kanya. Ano ang punto? Hindi mo mapipilit ang isang tao na mahalin ka. Hindi mo ma-chain ang isang tao sa isang kasal na gustong-gusto nilang iwanan. Hinati namin ang aming mga ari-arian. Sa akin ang bahay. Ayaw naman niya. Gayunpaman. Sinabi niya, napakaraming alaala. Hinati ang aming retirement accounts. 42 taon ay maayos na nahahati sa mga haligi sa isang spreadsheet. Ang diborsyo ni Richard ay mabilis din. Nasasabik si Pamela na sumulong sa kanyang bagong buhay. 6 na buwan pagkatapos na umalis si David sa aming kusina, sa pagtatapat, nagpakasal sila ni Pamela, isang maliit na seremonya sa korte. Nalaman ko ito nang ipadala sa akin ng kaibigan kong si Linda ang mga screenshot mula sa Facebook. Nag-post si Pamela ng isang larawan na pumipirma sila ng lisensya sa kasal, parehong nakangiting parang mga teenager. Pagsisimula ng aming bagong pakikipagsapalaran ng magkasama, nakasulat ang caption na sinusundan ng isang serye ng mga emoji ng puso. Matagal kong tiningnan ang larawang iyon. Masaya si David. Talagang masaya. Iyon ang pinakamasakit sa akin. Hindi dahil umalis siya, kundi dahil tila mas okay siya nang wala ako. Umiyak ako ng 3 magkakasunod na araw. Sa madilim na panahong iyon, dumating si Richard sa aking pintuan na may isang bote ng alak at isang alok. Halos hindi ko sinagot nang tumunog ang doorbell. Naka-jogging pants ako at isang lumang t-shirt, hindi ko pa nasusuklay ang aking buhok at may nakakalat na tissue sa buong sala. Ngunit sumilip ako sa peephole at nakita ko si Richard na nakatayo doon at may isang bagay sa kanyang mukha, ang pagod na desperasyon na nakikita ko sa aking salamin, na nagtulak sa akin na buksan ang pinto. Hindi ako makapag-isa ngayong gabi, sabi niya ng simple. Sa palagay ko ay hindi ka rin makakapag-isa. Umupo kami sa aking sala at ininom ang bote ng alak na yon. Pagkatapos, nagbukas kami ng isa pa mula sa aking kabinet. Pinag-usapan namin ang lahat, ang pagtataksil, ang kahihiyan, kung paano kami tinitingnan ng mga tao nang may awa sa grocery store. Kung paano hindi alam ng aming mga karaniwang kaibigan, kung ano ang sasabihin at kung minsan ay tumatawid sa kalsada para maiwasan ang awkward na pag-uusap. Paulit-ulit kong tinanong ang aking sarili kung ano ang mali kong nagawa, sabi ni Richard, na pinupuno ang kanyang baso. Binigyan ko siya ng lahat, bumuo ng isang magandang buhay, naging matapat, minahal siya at hindi iyon sapat. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin, sabi ko. Sinuri ko ang 42 taon sa aking isipan, naghahanap ng sandaling ako ay nagkamali. Kailan ako tumigil sa pagiging sapat? Hindi ka nagkamali, Elena. Tiningnan ako ni Richard ng mga matang namumula. Sila ang nagkamali. Sila ang sumira ng kanilang mga pangako, nagtaksil sa tiwala, sumira ng lahat para saan? Ilang krisis sa kalagitnaan ng buhay. Ilang pantasya na ang bagong pag-ibig ay mas magiging mas mahusay kaysa sa pag-ibig na nagawa na. Ang pag-ibig na nagawa na, inulit ko. Nagustuhan ko ang pariralang iyon. Sinasabi palagi ng aking lola na ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin. Ito ay isang bahay na itinayo mo ng magkasama, bawat bato, taon-taon. Ang meron kay Pamela at David ay hindi pag-ibig na nagawa na. Ito ay paghanga lamang sa isang bagong pintura. Nag-usap kami hanggang 2 AM. At sa kung saan sa pag-uusap na iyon may nagbago. Ang bigat na aking dinadala ay tila gumaan ng kaunti dahil hindi na ako nag-iisa. May nakaintindi. Mayroong isang tao sa parehong bangka na naglalayag sa parehong bagyo. Nagsimula nang pumunta si Richard minsan sa isang linggo. Kakain kami ng hapunan, manonood ng mga lumang pelikula, pag-uusapan ang aming mga anak at ang aming buhay. Hindi ito romantiko. Hindi pa kami handa para doon at marahil ay hindi kami magiging. Ngunit ito ay kasama. Ito ay pag-unawa.
Ito ay paggaling. 3 buwan sa aming pagkakaibigan, binanggit ni Richard na ang kanyang printing business ay nahihirapan. Kinuha ng digital marketing at mas kaunting negosyo ang nangangailangan ng tradisyonal na nakalimbag na materyales. Iniisip niya ang pagbebenta nito o pagsasara lamang ng tindahan. Paano kung hindi niya isasara ito? Tanong ko, paano kung mag-pivot siya? Nag-research ako online, bahagi upang makalayo sa aking depression, bahagi dahil kailangan ko ng isang bagay na gagawin sa araw. Nakatagpo ako ng mga artikulo tungkol sa lumalagong merkado para sa mga personalized na commemorative book, custom photo album, at mga serbisyo sa pagprint ng legacy. Mga matatanda, sabi ko, mga taong kasing edad natin. Mayroon tayong buong buhay ng mga larawan, ngunit nabubulok ang mga ito sa mga kahon o natigil sa mga hard drive. Paano kung tutulungan natin ang mga tao na lumikha ng magagandang, propesyonal na nakalimbag na commemorative book, kasaysayan ng pamilya, mga legacy album, isang bagay na maipapasa nila sa kanilang mga apo? Yumuko si Richard, interesado. Magpatuloy ka, isipin mo ito. Ang ating henerasyon ay hindi kasing galing sa teknolohiya ng ating mga anak, ngunit mayroon tayong mga kwento, mga larawan. Gusto nating pangalagaan ang mga ito, pero hindi natin alam kung paano. Maaari tayong mag-alok ng isang full-service na karanasan. Ipinapadala sa amin ng mga tao ang kanilang mga larawan at kanilang mga kwento. Nagdidisenyo kami ng magagandang libro at nililimbag namin ang mga ito. Mataas na kalidad ng papel, propesyonal na pagkakagapos, isang bagay na magtatagal sa mga henerasyon. Talagang mahusay iyan, sabi ni Richard ng mabagal. Mayroon ako ng lahat ng kagamitan sa pagprint. Kailangan ko lang i-upgrade ang ilang bagay para sa mas mataas na kalidad na pagprint ng larawan. Ngunit Elena, alam mo ba kung paano magdisenyo, kung paano magpatakbo ng isang negosyo? Hindi, pag-amin ko. Ngunit maaari akong matuto. At nagtrabaho ako bilang isang school secretary sa loob ng 30 taon. Alam ko kung paano mag-organisa, pamahalaan ang mga schedule, makitungo sa mga tao. Kaya kong hawakan ang aspetong negosyo habang pinangangasiwaan mo ang pagprint. Tumahimik si Richard sandali, pagkatapos ay sinabi niya, kami ay magiging mga kasosyo, pantay na mga kasosyo, 50-50. Iniabot niya ang kanyang kamay. Gawin natin. Nagkamayan kami mismo sa aking sala. Sa pagbabalik tanaw, marahil ay baliw. 2 taong nagdurusa sa edad na halos 70 ang nagsimula ng isang negosyo nang magkasama ng walang aktwal na plano at walang karanasan sa negosyo sa pagitan namin. Ngunit kung minsan, ang baliw ay kung ano mismo ang kailangan mo. Pinangalanan namin ang kumpanya na Legacy Memories. Nagpahiram si Richard ng pera para i-upgrade ang kagamitan at umupa ng isang maliit na opisina. Nag-invest ako ng 800,000 mula sa aking settlement sa diborsyo, isang panganib iyon. Sa aking edad, hindi ko kayang mawala ang perang iyon, ngunit may isang bagay sa loob ko ang nagising, isang determinasyon na hindi ko alam na mayroon ako. Pagod na ako sa pagiging biktima. Pagod nang umiyak. Pagod nang maramdaman na natapos na ang aking buhay. Ako ay 68 taong gulang at nagsisimula muli. At sa impyerno, magtatagumpay ako. Ang unang 3 buwan ay kahila-hilakbot. Gumawa kami ng website kahit na wala sa amin ang nakakaalam kung ano ang ginagawa namin. Nagdisenyo kami ng mga sample na libro. Nakipag-ugnayan kami sa mga senior center, retirement community at lokal na aklatan upang mag-alok ng libreng workshop sa pag-iingat ng mga alaala ng pamilya. Ang aming unang kliyente ay isang 73 taong gulang na babae na nagngangalang Aling Nena, na katatapos lang mamatay ng kanyang asawa. Mayroon siyang 2 dosenang mga kahon ng mga larawan, ang kanilang kasal, ang kanilang 5 anak na lumalaki, mga bakasyon, pista opisyal, kaarawan. Gusto niyang gumawa ng isang commemorative book para sa bawat isa sa kanyang mga anak. Gumugol ako ng maraming oras kasama si Aling Nena, tinitingnan ang mga larawang iyon, nakikinig sa kanyang mga kwento. Ang bawat larawan ay may kwento. Kinunan ito noong nakuha ni Tommy ang kanyang lisensya sa pagmamaneho.
Ito ay mula sa kanilang 25th anniversary trip sa Hawaii. Ito ang unang araw ng paaralan ni Little Sarah. Tinulungan ko silang ayusin ang mga ito ayon sa pagkakasunod-sunod ng panahon, sumulat ng mga caption, pumili ng mga makabuluhang sipi. Nang ibinigay ni Richard ang mga natapos na libro pagkaraan ng 2 linggo, umiyak si Aling Nena. Hawak niya ang mga aklat na iyon na parang kayamanan dahil sila ay. Sinabi niya sa amin, "Ito ang pinakamahalagang regalo na ibinigay ko sa aking mga anak. Salamat." Doon ko nalaman na may espesyal kami. Mabilis na kumalat ang salita. Sinabi ni Aling Nena sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ng kanyang mga kaibigan sa kanilang mga kaibigan. Nagsimula kaming tumanggap ng mga tawag mula sa mga tao sa buong Pilipinas. Pagkatapos ay mula sa mga kalapit na lalawigan. Ang aming maliit na operasyon ay lumago ng higit pa sa aming naisip. Natutunan ko ang graphic design sa pamamagitan ng mga online tutorial, nagpupuyat hanggang hating gabi, nagsasanay ng mga layout at nag-edit ng mga larawan. Nagdala si Richard ng isang batang taga-disenyo na nagngangalang Marco na nagturo sa amin ng teorya ng kulay at modernong aesthetics ng disenyo. Nag-hire kami ng 2 part-time na empleyado upang tumulong sa serbisyo sa customer at pag-scan ng mga larawan. Ngunit ang tunay na magic ay hindi nasa teknikal na aspeto. Ito ay nasa mga kwento. Ang bawat kliyente ay nagdala sa amin ng kanilang mga buhay sa mga kahon at sobre at USB drive at nakilala ko ang bawat isa sa kanila. Gumugugol ako ng maraming oras sa telepono kasama nila, nagtatanong, nag-e-extract ng mga detalye. Kailan mo nakilala ang iyong asawa? Anong uri ng tao ang iyong ina? Sabihin mo sa akin ang tungkol sa bahay kung saan ka lumaki. Hindi lang ako gumagawa ng mga libro. Pinapanatili ko ang pamana. Pinaparangalan ko ang mga buhay na nabuhay. At sa paggawa nito, pinagagaling ko ang aking sariling mga sugat. Ang bawat kwento ay nagpapaalala sa akin na ang buhay ay mas malaki kaysa sa aking pagdurusa, na ang pag-ibig at pagkawala, kagalakan at kalungkutan ay mga pandaigdigang karanasan ng tao na hindi ako nag-iisa sa aking paghihirap at hindi ako mag-iisa sa aking paggaling. Sa pagtatapos ng unang taon, ang Legacy Memories ay nakabuo ng 10 milyon sa kita. Kumikita kami, hindi mayaman, pero matagumpay. Higit sa lahat, nakahanap kami ng layunin. Nabuo ni na Richard at ako ang isang mahusay na kupunan. Siya ang gumagawa sa mga aspeto ng produksyon at teknikal habang ako ay namamahala sa relasyon ng customer at mga operasyon ng negosyo. Pinupunan namin ang lakas ng isa't isa at pinapagaan ng kahinaan ng isa't isa. At dahan-dahan, na hindi man lang namin namamalayan na nangyayari, naging higit pa kami sa mga kasosyo sa negosyo. Naging magkaibigan kami, tunay na magkaibigan na binuo sa paggalang at ibinahaging karanasan at tapat na pagmamalasakit sa isa't isa. Sa 2 taon, pinalawak namin ang aming mga serbisyo. Nagsimula kaming mag-alok ng video digitization na tumutulong sa mga tao na i-convert ang mga lumang VHS tape at pelikula sa digital na format. Lumikha kami ng isang linya ng mga memorial book para sa mga punerarya. Nakabuo kami ng pakikipagtulungan sa mga serbisyo sa genealogy upang tulungan ang mga tao na lumikha ng mga komprehensibong family history book. Nagsimula rin kaming mag-host ng mga workshop sa pag-iingat ng memorya sa mga community center at aklatan. Tatayo ako sa harap ng mga silid na puno ng matatanda at tuturuan ko sila kung paano ayusin ang mga larawan, kung paano kapanayamin ang mga miyembro ng pamilya para sa mga kwento, kung paano pangalagaan ang mga marupok na materyales. Ang mga workshop na ito ay naging napaka-popular. Hindi lamang dahil gusto ng mga tao na panatilihin ang kanilang mga alaala, kundi dahil naghangad sila ng koneksyon at komunidad. Marami sa mga dumalo ay tulad ko, diborsyado, biyuda o mag-isa. Darating sila kasama ang kanilang mga kahon ng mga larawan at aalis na may mga kaibigan at plano na magkita para sa kape. Ang aming negosyo ay naging higit pa sa isang serbisyo. Naging isang lugar ito para sa mga taong muling tuklasin ang kanilang sarili sa katandaan. Lumipat kami ni Richard sa isang mas malaking pasilidad. Nag-hire kami ng 6 na full-time na empleyado at 12 ng part-time. Nag-invest kami sa state-of-the-art printing equipment.
Inilunsad namin ang isang sopistikadong website na may mga kakayahan sa online ordering. Sa pagtatapos ng ikalawang taon, ang aming kita ay umabot sa 37 milyon. Itinampok kami sa isang artikulo sa Angeles Magazine tungkol sa matagumpay na mga lokal na negosyo. Nagsimulang makilala ako ng mga tao sa grocery store, hindi bilang babaeng iniwan ng kanyang asawa, kundi bilang founder ng Legacy Memories. Ang pagbabago sa pagkakakilanlan na iyon ay napakalaki. Hindi na ako tinukoy ng kung ano ang nangyari sa akin, kundi kung ano ang aking ginagawa. Ang pagpapatakbo ng isang matagumpay na negosyo ay nagbago sa akin sa mga paraan na hindi ko inaasahan. Naging mas tiwala ako, mas determinado. Natutunan kong magtiwala sa aking instincts at gumawa ng mahihirap na desisyon. Kailangan kong makipag-ayos ng mga kontrata, pamahalaan ang mga empleyado, makitungo sa mahihirap na customer. Wala sa mga ito ang natural na dumating sa akin. Ginugol ko ang aking karera bilang isang school secretary, kung saan ang aking trabaho ay suportahan ang iba, hindi manguna. Ngunit natuklasan ko na magaling ako sa pamumuno. Magaling akong tumingin sa malaking larawan habang pinamamahalaan ang mga detalye. Magaling akong magparamdam sa mga tao na naririnig at pinahahalagahan. Ang lahat ng taon ng pagsuporta sa mga guro, mag-aaral at mga administrador ay nagturo sa akin ng mga kasanayan na hindi ko alam na mayroon ako. Lumaki rin ang aking relasyon kay Richard. Hindi lamang kami mga kasosyo sa negosyo. Kami ay totoong matalik na magkaibigan. Ipinagdiriwang namin ang tagumpay ng isa't isa, sinusuportahan ang isa't isa sa mga hamon, at naiintindihan ang kalungkutan ng isa't isa sa mga paraan na walang ibang makakaya. Kung minsan ay tinatanong ng mga tao kung nagde-date ba kami. Hindi kami. Wala sa amin ang interesado sa mga romantikong relasyon. Pareho kaming nasaktan ng husto na ang pag-iisip na magbukas muli ay tila imposible. Ngunit mayroon kaming higit pa sa romansa. Mayroon kaming pakikipagtulungan, pagtitiwala at paggalang sa isa't isa na pinanday sa apoy. Nagulat ang aking mga anak sa pagbabago sa akin. Sinabi sa akin ni Liza na ipinagmamalaki niya ako. Ang aking anak na lalaki, si Mario, na lumayo noong diborsyo ay nagsimulang tumawag ng mas madalas. Dinala ng aking bunsong anak, si Lia, ang kanyang mga apo sa opisina upang makita kung ano ang ginagawa ng lola. Nay, sabi sa akin ni Liza isang gabi sa hapunan, ikaw ay tila mas masaya kaysa sa mga nakaraang taon kahit na bago umalis si tatay. Tama siya, masaya ako. Hindi sa kabila ng kung ano ang nangyari, ngunit sa paanuman ay dahil dito. Sinira ng pagtataksil ang aking lumang buhay, ngunit pinilit ako nitong bumuo ng isang bago. At ang bagong buhay na ito ay buong akin. Siyempre, ang pagtira sa parehong lungsod kasama sina David at Pamela ay nangangahulugan na minsan ay nakakasalubong ko sila. Ang unang pagkakataon ay sa isang restaurant mga 18 na buwan pagkatapos ng kasal. Naroon ako kasama si Richard at Marco para ipagdiwang ang pagkuha ng malaking kontrata sa isang chain ng senior community. Nakita ko sila sa kabilang dulo ng silid bago nila ako nakita. Nakaupo sina David at Pamela sa isang sulok, hindi sila tumatawa. Mukhang pagod si David, mas matanda kaysa sa naaalala ko. Si Pamela ay nagsasalita ng masigla, gumagamit ng mga galaw ng kamay, at si David ay nakatingin sa kanyang plato nang may ekspresyon na kilala ko ng mabuti. Iyon ang hitsura na mayroon siya kapag gusto niyang pumunta sa kahit saan, ngunit nasaan siya. Pagkatapos ay tumingin si Pamela at nakita ako. Namula ang kanyang mukha. Lumapit siya sa mesa at may sinabi kay David. Lumingon siya, nakita ako, at nanlambot ang kanyang mukha. Sana tumingin na lang ako sa ibang direksyon. Maaring nagpanggap na hindi ko sila nakita, ngunit may nagbago sa akin. Hindi na ako ang babaeng nagdurusa na umiiyak. Ako si Elena Reyes, matagumpay na may-ari ng negosyo. Hinawakan ko ang paningin ni David sandali, pagkatapos ay ngumiti. Hindi isang mainit na ngiti, ngunit hindi rin isang mapanlait na ngiti. Isang pagkilala lamang, nakikita kita. Ayos lang ako, higit pa sa ayos lang ako. Pagkatapos, bumaling ako sa aking mga kasama sa hapunan at nagpatuloy sa pagdiriwang. Kailangan nito ng lakas ng loob, bulong ni Richard. Hindi, sabi ko,
Kailangan nito ng paggaling. Ang mga pagtatagpo ay naging mas madalas sa paglipas ng panahon. Nakatira kami sa isang lungsod na katamtaman ng laki. Hindi mo maiiwasan ang mga tao magpakailanman. Narinig ko sa pamamagitan ng mga karaniwang kaibigan na ang relasyon ni David at Pamela ay hindi ang kwentong engkantada na kanilang inakala. Maliwanag, ang kaguluhan ng isang relasyon ay hindi nagko-convert ng maayos sa realidad ng pang-araw-araw na buhay ng magkasama. Sino ang nakakaalam? Inaasahan ni Pamela na maging romantiko at mapagmalasakit si David tulad ng dati niyang ginagawa sa kanilang relasyon. Ngunit si David ay si David lamang, isang nilalang ng gawi na mas gusto ang kanyang sariling mga gawain at tahimik na oras. Ang lalaking sumisilip sa kanya sa mga ninakaw na hapon ay ang lalaking nakatulog sa kanyang armchair sa 8 p.m. Inaasahan ni David na si Pamela ay masaya at pabago-bago. Ngunit si Pamela ay naging mapilit at hinihingi, patuloy na gustong lumabas at gumawa ng mga bagay at patunayan sa lahat na ang kanilang relasyon ay kamangha-mangha. Ang babaeng pangarap na ipinagsapalaran niya sa lahat ay isa pang may depektong tao na may nakakainis na mga gawi at kawalan ng katiyakan. Hindi ako natutuwa sa kanilang mga paghihirap, hindi naman. Pero hindi ako magsisinungaling, mayroong isang uri ng kasiyahan sa pag-alam na ang sinira nila sa aking buhay ay hindi ang paraiso na kanilang inakala. Ang 3 taon ay nang ang mga bagay ay sumabog sa pinakamagandang posibleng paraan. Naabot kami ng isang pambansang senior living corporation na nagmamay-ari ng mga pasilidad sa 15 estado. Gusto nilang mag-alok ng mga serbisyo ng legacy memory sa lahat ng kanilang mga residente, higit sa 50,000 senior citizen. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng 130 milyon sa loob ng 30 taon. Umupo kami ni Richard sa aking opisina pagkatapos ng pagpirma at nagtinginan na hindi makapaniwala. Nagawa natin, sabi niya. Talagang nagawa natin, bulong ko. Binago ng kontratang iyon ang lahat. Kailangan naming lumawak ng malaki. Lumipat kami sa isang 10,000 square foot facility. Nag-hire kami ng full-time na staff kasama ang isang COO upang tumulong sa pagpapatakbo. Nag-invest kami sa commercial grade equipment. Bumuo kami ng isang programa sa pagsasanay para ma-replicate namin ang aming mga serbisyo sa maraming lokasyon. Ang aking sweldo ay umakyat mula sa katamtaman hanggang sa malaki. Sina Richard at ako ay kumikita ng 6 na numero. Sa edad na 71, kumikita ako ng mas maraming pera kaysa sa naisip ko. Ngunit higit pa sa pera, ito ang epekto. Pinapanatili na namin ang mga alaala para sa libu-libong tao. Nagtatrabaho kami ng 40 katao, karamihan sa kanila sa aming komunidad. Lumikha kami ng isang bagay na makabuluhan. Binili ko ang aking bahay sa tabi ng lawa sa taong iyon, ang custom modern home na binanggit ko sa simula. Ito ang lahat ng hindi nagawa ng aking dating bahay. Moderno, maluwang, puno ng liwanag. Inayos ko ito ng eksakto sa gusto ko ng walang mga kompromiso o pagsasaalang-alang sa mga kagustuhan ng ibang tao. Ang bawat silid ay akin. Nagsimula rin akong maglakbay. Nagkaroon kami ni Richard ng isang biyahe sa Italia, hindi bilang isang mag-asawa, kundi bilang mga kaibigan na ipinagdiriwang ang aming tagumpay. Kumain kami ng pasta sa Rome, naglibot sa mga ubasan sa Tuscany at tumawa hanggang sa sumakit ang aming mga tagiliran. Ang buhay ay naging buo muli, mayaman, makabuluhan. Ang 4 na taon ay nagdala ng mga sorpresa. Narinig ko sa mga kaibigan na nahihirapan sina David at Pamela sa malubhang pinansyal. Iniwan ni Pamela ang kanyang trabaho bilang real estate broker upang tumuon sa kasal. Ngunit nangangahulugan iyon na nabubuhay lamang sila sa pensyon at social security benefits ni David. Nag-reverse mortgage sila sa bahay na nakuha ni Pamela sa diborsyo mula kay Richard at ngayon ay nahihirapan sila sa mga pagbabayad na iyon. Samantala, kami ni Richard ay itinampok sa ilang mga business publication. Ang aming tagumpay ay kaalaman ng publiko. Hindi mapalampas kung nakatira ka sa Angeles City. Alam kong dapat itong kumain kay David. Ang kanyang dating asawa, ay isang milyonaryong negosyante na ngayon. Ang babae na iniwan niya dahil siya ay boring at natigil sa mga gawi ay ganap na nagbago ng kanyang buhay
at siya ay natigil sa realidad ng mga pagpipili ang ginawa niya. Pagkatapos, isang araw, tinawagan ako ni David. Hindi ako nakipag-usap sa kanya ng higit sa 3 taon. Elena, sabi niya, hindi sigurado ang kanyang boses. Alam kong marahil ay hindi mo gustong makarinig mula sa akin. Ano ang gusto mo, David? Narinig ko ang tungkol sa iyong negosyo, kung gaano ka naging matagumpay. Talagang natutuwa ako para sa'yo. Naghintay ako. May higit pa. Palaging may higit pa. Naging mahirap ang mga bagay para kina Pam at ako sa pananalapi. Nagtataka ako kung ang Legacy Memories ay maaaring nangangailangan ng isang part-time na accountant. Maaari kitang tulungan sa paghawak ng mga libro. At hindi, sabi ko ng matigas. Elena, please. Alam kong nasaktan kita, pero 42 taon tayong nagsama. Dapat may kahulugan yon. Nahihirapan ako rito at maayos ka naman. At naisip ko lang, ano sa palagay mo, David? Na may utang ako sa'yo, na dapat kitang bigyan ng trabaho pagkatapos ng ginawa mo. Sa palagay mo ay handa akong tumulong sa isang dating kaibigan. Tumawa ako. Tumawa talaga ako. Hindi tayo magkaibigan, David. Hindi tayo anumang bagay. Ginawa mo ang iyong mga pagpipilian. Iniwan mo ako para kay Pamela. Binuo mo ang iyong bagong buhay. Ngayon ay mabuhay mo ito. Huwag ka nang tumawag sa akin. Ibaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit malakas ang aking pakiramdam. Pinaninindigan ko ang aking sarili. Tatanggihan kong maging ang mabait, madaling bigyan na Elena na palaging inuuna ang mga pangangailangan ng iba. Niyakap ako ni Richard nang ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa tawag. Ipinagmamalaki kita, sabi niya. Sa ika-5 taon, ang Legacy Memories ay nagkakahalaga ng 460 milyon. Nakipag-ugnayan sa amin ang ilang kumpanya na interesado sa pagbili sa amin. Seryoso naming tinalakay ito ni Richard. Maaari naming ibenta, umalis na may milyon-milyong dolyar, magretiro ng komportable. Pero natanto namin na ayaw namin. Ang negosyong ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa layunin. Ito ay tungkol sa mga customer na umiyak nang matanggap nila ang kanilang mga libro. Ito ay tungkol sa mga empleyado na nagsabi sa amin na ito ang pinakamagandang trabaho na mayroon sila. Ito ay tungkol sa komunidad na aming itinayo. Nagpasya kaming magpatuloy sa halip. Ako ay 72 taong gulang na ngayon. 73 taong gulang si Richard. Dapat sana ay tapos na kami, naghahanda para sa aming huling taon. Sa halip, nagtatayo kami, lumalawak, nagpaplano para sa hinaharap. Hindi makapaniwala ang aking mga anak sa pagbabago. Nay, sabi ni Leah sa isang hapunan ng pamilya, ikaw ay parang ibang tao. Hindi, pagtatama ko. Mas ako sa aking sarili kaysa dati. Hindi ko lang alam na umiiral ang bersyong ito ng akin. Iyon ang katotohanan. Ang dating Elena, ang asawa ni David, ang madaling pakikitunguhan na school secretary, ang babae na nagpapakiramdam sa lahat ng komportable. Siya ay tunay, ngunit hindi rin siya kumpleto. Kailangan ng pagkawala ng lahat para matuklasan ang mga bahagi ng aking sarili na hindi ko pa nagagamit. Ang lakas ng loob, ang paningin, ang pamumuno, ang lakas. Ngayon, habang nakaupo ako sa aking bahay sa tabi ng lawa at pinagmamasdan ng paglubog ng araw sa ibabaw ng tubig, iniisip ko ang paglalakbay. 5 taon na ang nakalipas, ako ay sumuko, nasira. Talagang inisip ko na tapos na ang buhay ko. Iniwan ako pagkatapos ng 42 taon ng kasal, na pinalitan ng isang taong ganap kong pinagkatiwalaan. Ngunit ang katapusan na iyon ay talagang isang simula. Pinapatakbo namin ni Richard ang isang kumpanya na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Nagtatrabaho kami ng 67 na katao. Napanatili namin ang mga alaala para sa higit sa 15,000 pamilya. Itinampok kami sa mga pambansang business magazine. Nagsalita kami sa mga startup conference tungkol sa pagsisimula ng negosyo sa katandaan. At sina David at Pamela, narinig ko na sila ay naghiwalay noong nakaraang taon. Ang kasal na sumira sa 2 pamilya ay tumagal lamang ng wala pang 4 na taon. Lumipat si Pamela pabalik sa kanyang dating bahay, ang bahay na may reverse mortgage na halos hindi niya kayang bayaran. Nakatira si David sa isang maliit na apartment sa downtown.
Pareho silang mag-isa sa edad na 70 na nabubuhay sa mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpipilian. Hindi ako natutuwa sa kanilang pagdurusa, ngunit hindi ako magkukunwari na hindi ko napapansin ang ironiya. Iniwan nila ang pag-ibig na nagawa na kapalit ng paghanga at natuklasan nila na ang paghanga ay may maikling buhay. Samantala, kami ni Richard ay bumuo ng isang bagay na magtatagal sa amin. Gumagawa kami ng aming sariling pamana, hindi sa pamamagitan ng romansa o pagmamahalan, kundi sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, paggalang at karaniwang layunin. Kung pinapanood mo ito at ikaw ay pinagtaksilan, kung ikaw ay pinabayaan, kung ikaw ay itinapon, gusto kong marinig mo ito. Hindi pa tapos ang iyong buhay, hindi pa tapos ang iyong kwento. Ang nangyari sa'yo ay hindi mo kasalanan, hindi ka nagkamali. Sila ang nagkamali. Sinira nila ang kanilang mga panata. Sila ay nagtaksil sa tiwala. Sila yon, hindi ikaw. Pero ang susunod mong gagawin, ikaw iyon. Maaari mong piliing manatili sa papel ng biktima. Upang hayaan mong wasakin ka ng kapaitan, upang hayaan mong tukuyin ng pagtataksil ang natitirang bahagi ng iyong buhay, o maaari mong piliing gawing layunin ang iyong sakit. Wala akong plano na maging isang milyonaryong negosyante. Wala akong planong magsimula muli sa edad na 68. Wala akong plano para sa alinman sa mga ito, ngunit nang mapilitan akong muling itayo, pinili kong muling itayo ang mas malaki at mas mahusay kaysa sa dati. Madali ba? Diyos ko, hindi. May mga araw na gusto kong sumuko. Mga araw na umiyak ako sa aking sasakyan bago pumasok sa opisina. Ang mga araw na sigurado akong gumawa ako ng malaking pagkakamali at dapat ko na lang tanggapin na ang aking pinakamagagandang taon ay nasa likod ko na. Pero nagpatuloy ako, isang araw sa isang pagkakataon, isang desisyon sa isang pagkakataon, isang maliit na tagumpay sa isang pagkakataon. At dahan-dahan, sa isang masakit, magandang paraan, naging bago ako, isang mas malakas na ako, isang taong ipinagmamalaki ko. Mayroon kang mga regalo na hindi mo pa natutuklasan, mga lakas na hindi mo pa napuntahan, mga kakayahan na hindi mo pa naiisip. Pero hindi mo sila mahahanap kung natigil ka pa rin sa kwento ng kung ano ang nangyari sa'yo. Sumulat ng bagong kwento. Isang kwento kung saan hindi ka biktima kundi bayani. Isang kwento kung saan ang wakas ay hindi pa nakasulat dahil ginagawa mo pa rin ito. Ako ay 72 taong gulang at nagsisimula pa lang ako. Kung kaya ko ito, kaya mo rin. Ang pagtataksil na muntik ng sumira sa akin ay naging katalista para sa pinakamagandang kabanata ng aking buhay. Hindi dahil naghiganti ako, kahit na totoo naman na ang tagumpay ay kamangha-mangha, kundi dahil pinilit ako nitong matuklasan kung sino ako maaaring maging kapag tumigil na ako sa pagiging taong akala ko ay dapat kong gawin. Iniwan ako ni David para sa aking matalik na kaibigan. Nagpakasal sila pagkaraan ng 9 na buwan at sinimulan ko ang isang negosyo kasama ang kanyang dating asawa. Ngayon ay milyonaryo kami, ngunit ang tunay na panalo ay hindi ang pera. Ito ay hindi ang bahay sa tabi ng lawa o ang matagumpay na kumpanya o kahit ang kasiyahan sa pag-alam na sila ay nahihirapan habang ako ay umuunlad. Ang tunay na panalo ay natagpuan ko ang aking sarili. Ang bersyon ko na palaging naroon, nakabaon sa ilalim ng mga taon ng mga kompromiso at pagbagay at paglalaro ng maliit upang mapakali ang ibang tao. Nandoon siya sa buong panahon, naghihintay ng pagkakataon niya. At nang dumating ang pagkakataong iyon na nagkukunwari bilang ang pinakamasamang nangyari sa akin, tumayo siya at bumuo ng isang buhay na sulit gawin. Ito ang kwento ko, ito ang aking tagumpay. At kung ikaw ay dumadaan sa isang katulad na bagay, ipinapangako ko sa iyo, hindi pa tapos ang iyong kwento. Ang iyong pinakamagandang kabanata ay maaaring naghihintay sa kabilang panig ng iyong pinakamatinding paghihirap. Nandoon na ang akin.